Hi sir, good evening po. Good Hi, evening good po. evening. Yeah, good evening. Sama ko Opo, si opo. General Torre. Pagod na pagod. Hi, Hi. General Torre, good evening po. Baka po pwedeng magbigay ng quick update kung ano yung nangyayari dyan ngayon sa Davao City. Ayun, pa rin, ang ano namin, ito pinagpaplanuhan namin ni General Torre, yung talagang we need to go to the, look for the underground. And Mm-mm. talagang we have enough, no, proof na yung tao nagtatago sa underground using a technical coming from yun sa Bureau of Fire to Mm-mm. detect Mm-mm. live. Meron po kaming ground ano yan? Ground penetrating radar. It's designed to, Mm-mm. ano po yun to look for life pag kami ruin, di ba, mga buildings and ano, yun ang ginagamit Mm-mm. namin. And we can hear 8 heartbeats. So practically, ito yung Mm. mga nagtatago ng 5, kasama pa yung mga security niya. Of course, mga Mm-mm. ibang tao doon. So, ito lang talaga kasi we have to respect yung human life. Kung wala Yes. tong tao na to, hindi kami na, ay nako, ang dali-dali sana pasukin. Kaya lang, pinahirapan kami. Pagka Mm-mm. nandun Mm-mm. kami, when they know na malapit na, they try to divert our attention. Kahapon, we have some enough proof, no, na gusto nang itaka si Fugitive Kibuloy, so they are making noise last night. So, with our gown, so yun, at least kahit na paano, hindi, talagang Mm-mm. alam namin itatakas nila eh. Oo. Kasi hindi So namin hindi pa makita po pa yung nabubuksan itong bunker na to hanggang ay, ngayon. nako, yung bunker nito was really designed for, ano yan eh, kumbaga sa doomsday po, ano, preppers ba yun? Parang ganun Oo, yung so bunker Wow. bunker talaga. bunker talaga. Oh. Kaya nga, we're looking for entrance. Ayaw naman namin makasira ng ano. Kaya naman talaga Mm-mm. namin kung by force. Ika lang, Mm-mm. I don't know kung pagka, ano mo, baka may mga tao mamatay eh. Ayun Mm-mm. namin na gano'n. Mm-mm. And this is, yung fugitive of the law, no? We want him Yes. to face the court. Yun lang naman ang gusto namin. Face the court. Mm-mm. Diba? Ang meron Correct. kasi, Because there's a apat warrant of naman yun eh. arrest. Kaya lang, meron silang kasama na 3 eh. Kawawa naman yung 3 na inosente. Mm, mm. Yeah, kaya Sir, we're very may... careful. Opo. Sir, kasi maraming lumalabas sa social media kaya nung tinext kita, maganda masagot natin. Halimbawa po sinasabi na gumamit daw kayo ng Tear tear gas. gas pagpasok doon sa... Ano, eto lang, ulitin namin ha. Andito si General Nick Torre. Wala kaming gumagamit, hindi kami gumagamit ng tear gas mask. Kung gagamit Mm-mm. kami ng tear gas mask, meron kaming kung gagamit kami ng tear gas, may mask kami. Wala kami mask, oh. Mm-mm. Mm-mm. So ano Then po what yung you're mga doing, usok-usok na pinakita nila sa social media? alam mo, nahiya lang kami, pero tinir gas kami. Hindi pa na tear Kayo po... gas, fire extinguisher. Mm-mm. When we are Mm-mm. entering, they use fire extinguisher on us. Mm-mm. Tapos pinalabas nila. Naku, nag-freeze ata si Jen. Mahina yung signal niya. Ang dami kasing... Ayan, sir. Long-lasting effects. Oo nga, ito nga sabi nga ni General Torre, pagka na-tear gas ka, it will take you about 2 hours before you Mm-mm. remove out of your eyes and nose. Sa tear gas ako eh. That's in our training. Part namin ng training na ano yan eh, sure shock. Pagka na-tear gas ka, ang init, pati mukha mo, and magkukollaps yung tao. Yun ang ano Mm-mm. natin. Mm-mm. So, Yun wala po, yung sir. fake news. Oo, yung isa po, yung may namatay daw dahil sa pagpasok ng PNP dun sa Ay, compound. okay. Okay, ito naman si Nick, no? Ang nangyari kasi doon, ilang araw na sila nagbabantay sa itaas. Mm-mm. Pinoprotektahan nila, so puyat na sila. And there are only few. Sigurado na doon, namatay yon, nagbabantay kasi siya sa itaas ng sa itaas ng tower. Tower. Nasa watchtower. What happened? Yung Mm-mm. inatake siya, ang tumulong sa kanya, police, Mm-mm. ambulance Mm-mm. namin, doktor namin, ha? Mm-mm. Hindi lang kami tumatahimik na kami tumutulong. Sige, babayaan mo. Pero matagal na sila Oo. collapse na siya. Oh, tas may sakit talaga yon. Pagdating ng police namin, sabi nga ni Nick, may sakit na talaga. From the start. Baka sa So sobrang ilang pagod, araw sa na po sobrang siyang gusto. nakatayo dun sa watchtower at hindi umaalis tapos may sakit talaga. Ay, sigurado 5 days. Sabi nga ni Nick Kasi nag-jogging tayo sa madaling
ina-anticipate na nila na we will enter. Yun ang ano. Yun. May question po dito, sir. Wala daw po kayang mga tunnel yung underground bunker para makatakas sila? Yan ang hinahanap namin. Yan ang very careful kami. Kaya nga, alam mo kung si apat lang sila at kung si Fugitive Kebulay lang ang hinahanap namin at walang mataas pa na iba, ay talagang sisirain namin kaya may mga tao eh. That's the reason that we are very careful. You know, his life is not worth others' life. Yan ang sa amin. We value human life. Yun ang gusto namin pa ipalabas dito sa Philippine National Police. And then, sa Philippines, kahit na mangyari, kahit na fugitive ka, kailangan mo humaharap sa korte na buhay. Hindi pwede yung patay. No? You appear in court. Opo, meron pang sinasabi, destruction of properties daw po. Ay, wala kaming dinistract. Kung meron kaming distraction, then we will pay for it. That's covered ng government. It's a lawful order. We have yung tawag nating standing warrant of arrest na it affects a valid warrant of arrest. So, kahit na po sirain namin, we will pay for it. Covered po ng gobyerno po yan. Opo. At kung necessary pong buksan yung bunker to be able to, kasi sila din naman yung ayaw magbukas ng bunker, hindi po ba? Opo, that's really true. Ang mahirap lang talaga, it's really hard to look for the bunker. They have already prepared for it. I guess, yung sa report namin, way before pa, alam talaga ni, ang iniisip niya, paano siya magtatago. So, parang may malakas po yung kutob nyo na talagang nandyan pa rin si Kibuloy at nagtatago dun sa bunker. Hindi po kutob. May confirm po kami Sure na kayo? radar. We're using, yeah, of course. Hindi nag-move eh. Nandito yung radar eh. Very effective yung radar natin. Can hear the heartbeats. Ang problema lang, we don't know where the door is. Yung entrance, yung tunnel. Yun lang. Kaya it will take us time. Madaling talagang gawin yun kung sigurado si Pastor Kibuloy lang. Fugitive Kibuloy, then we will destroy anything. Kaya lang, may kasama siyang mga innocent people that we are very careful of. Yun lang naman kami. So yung PNP will continue to find the entrance of this bunker? Yes, that's really true. We follow human rights. We follow the law. Yun lang naman sa amin. Makakaasa kayo na ito yung mga talagang matitinong PNP na we follow human life. We value human life. Bagong buhay na po ba? Just kidding. Anong bahay? No, this is na dito sa democratic, dito sa modern country, and this sa modern police force na ang pinapakita namin, we value. You go out in the country na mga police mo, mababait, matitino. Yes. Hindi na yung nakakatakot. Diba? Yes. I actually value, sir, yung mga I support your paradigm, your thinking since you assume the PNP chief position. Okay. Meron pa pong nabanggit dito na tinatamnan nyo daw ng ebidensya yung mga humaharang sa inyo na mga bato at bakal na pinapakita. Kasi nakita ko yung video na nasa bulsa nila mga bato. Ang sinasabi po nila, tinanim daw yon ng mga pulis sa kanila. Ay, hindi. We don't do that. Hindi namin gusto yan. And in fact, we are filing a case against one person. Kausap ko si Nick Torre. One na gumamit na sinasabi niya ng ginamit ng pepper spray. We will file a complaint against this PNP personnel. When we saw it in dun sa video, we don't tolerate any misconduct among our people. At tapos ito daw, sir, napuputulan nyo daw sila ng kuryente at tubig dun sa buong compound. Ay, ma'am, kung ginawa namin, dati na nahuli si Fugitive Kibuloy kung ginawa namin yun. Pati hindi namin gagawin yun. We don't do that. Sabi ko nga, this is, we value human life. Batas po natin. Ano po yung batas ko? Ano po yung tamang batas? Kasi hindi lang naman ito mangyayari. And this is not only fugitive that we're looking for. And sabi ko nga, kung mga tao na yan, makikita nila na, hindi, hindi, buhay ka, nalalabas ka sa PNP. Kasi baka iba, lalaban ka sa PNP kapag laging ganito. Ay, namamatay naman pala wala palang mangyayari. Kaya gusto namin, napakita ng buhay kapag hinuli ka namin, and the rest of the fugitives come up.
face the court. May batas nga eh. Mm-mm. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Pinapakita lang namin ng batas buhay. Hindi pwede Mm-mm. persahan. Mm-mm. Mags, may question ka kay General Marbil. Si Mags po ay taga Davao. Good evening po, General. Oh, yeah, wait. You want to talk to Nick Torre? Nick Torre is with me. Yes. General yes, Torre. Sige po. The General, and then, Ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi po, Good evening, General sir. Torre. Opo. Baka, Ma'am Mags, may question ka? Actually, mas nakikinig po ako kasi importanteng mapakinggan natin ang statements ng ating PNP kasi unfortunately, syempre sa social media ay medyo they're Yes. taking a beating, no? Dami-dami ng mga Yes. sinasabi, no? Tungkol Opo. sa ang mga ginamit ng mga phrase ay excessive use of force, no? Mga ganong klase. So, Overkill. overkill, Yan. no? So magandang Opo. na sasagot at mas Opo. napapaliwanag. Sige po, General Torre, kung may statement kayo or may gusto kayong ibahagi sa mga kasama natin ngayong gabi. Kasi katulad po ng sinabi ni Mags, ito po kasi yung lumalabas sa media at nababanggit sa amin, no? Na overkill yung ginagawa ng PNP dito sa pag-serve ng warrant of arrest ni Quiboloy. At marami na nga daw na nasugatan, may namatay, destruction of properties. Napaliwanag na po ng iba ni General Marbil, but maganda din pong madinig namin sa inyo. Well, as of the moment, ma'am, we have already 16 wounded PNP personnel since the start of this event activity 3 days ago. Pagkatapos, hindi pwedeng masabing overkill. Kasi, how can they say overkill? Hindi pa nga nahuli si Pastor. Di sana kung overkill yun, di 10 counts lang, nahuli na si Pastor. Hanggang ngayon, napakarami pang places hindi namin makover. Because unang-una, napakalaki. This is just hide and seek in a 30-hectare property. Di ba? And secondly, napakarami nung mga distractions. Ang dami, every step of the way, naka-live naman kami sa lahat naman ng ginagawa namin. Lalo na ako, pag pumasok ko sa KOJC, mukha ko kaagad nasa live ng SMNI. So, there's really, ganun karami ang distractions. Kaya wala kaming choice talaga, kundi damihan ng tao para mapabilis ang trabaho. So, ano pong ang strategy natin po ngayon? Yes, po, sir. Idadagdag ko na. Sabi nila, overkill. Almost 24 hours. Buti nga, mga 20 hours nilang naisara ang kalsada ng National Highway ng Davao City. Mama, that is a national highway. Buti na lang nagkataon may diversion. Although napakalayo at napakasikip ng diversion. Ayun. So, dumaan sa mga barangay roads ang mga sasakyan dito. Oo. Bukas na po ba ngayon? Nakakadaan na pa pupuntang airport? Hindi pa mami. So it makes it 24 hours na sarado. Ang airport naman is fortunately Open. Open. Although ang sarado lang doon yung exit niya. Hindi siya normal na operations kasi sasakyan nagta-turn back sa entrance kasi yun ang hindi nila kayang isara dahil medyo malayo na sa QOJC. Pero in front of QOJC, yung exit, nako, pati yun, damay na isara yun for 24 hours now. General, nag-disperse na daw po yung mga nag-mass up doon kanina. Tama po ba ang balita na narinig namin? Disperse namin, ma'am. Kasi hindi sila titigil talaga dahil imaginein mo naman 2 crane ang aming ebidensya. Buti na lang, na-overpower namin ng medyo magaling na strategist ang aming general dito. Parang 300 Spartans kanina. Mas marami sila pero 300 Spartans ang nakasagupa nila na kaya maganda yung strategy na naisip ni General Marbil. So, in the heat of the noontime sun, doon namin sila nakuha. Kaya 2 crane, 2 fire truck, 2 wing van ang aming nakumpiska at ngayon ay nandito bilang ebidensya ng kanilang pag-blockade. At mabuti na yun. Kaya si Maximus ay nandito kasi sa side ng PNP dito sa Davao. Kaya na wala nagawa 3,000 ano yun? Kalaban ba nung 300 Spartans? Yun.
pwede naman i-brag namin kanina, binabrag namin kasi well, I think we really did good in clearing that highway kasi ako mismo parang hopeless ang feeling ko dahil 24 hours na. At anong gagawin namin doon sa dalawang crane na ang masama pa nun, yung boom ng crane, mga walang hiya talaga. They twisted it in front sa overhead sa taas ng aming mga pulis. Tapos wala lang. Talagang diretsong-diretso na para bang anytime na ibagsak nila yung crane, yun ang ginagamit ng crane sa pag-akyat ng materials dyan sa dome. So you can imagine the kind of crane that was. It was, ipapakita ka namin bukas it can reach yung mga taas ng poste ng high tension wires, yung mga semento ng Meralco na mga matataas na poste. Kayang abutin yun, ganun kahaba yun. Tapos itinapat nila sa ulo ng mga pulis na naka-phalanx para sa CDM, sa crowd control. That's foul. Sobra naman. Dalawang ganun. General, Ma'am Shelo, tatanong ko lang Go ahead, Mags. Kasi habang nakikinig ako kay General, naisip ko rin naman, of course, mahalaga pa rin na ang ating mga pulis ay nag-observe ng maximum tolerance, no? At iniiwasan nilang maka-cause tayo ng harm sa ating civilians. So I'd want to also hear that from our PNP, no, na kahit mga ganyan yung hinaharap nila na sitwasyon, they're mindful of the fact that these are still civilians at dapat ay hindi rin naman kahit na ganyan, no, nagkakainitan ay kailangan ding maayos ang ating pag-deal with them. I think that 20-hour leeway given to them to fully close the national road is a testament of what kind of patience the PNP. For that whole 24 hours, almost 24 hours, simula kagabi hanggang kanina madaling araw, pakiusap. Please, natin gawin to. Kaharap namin ang airport. Kaya ang nakakahiya doon, those people going north, talagang they have to U-turn mga 10 kilometers out and then go to the diversion road para makarating sa kanilang mga bahay sa northern part ng Mindanao, which is nakakahiya. So from the airport, you should have been home in 20 minutes. Nagiging 2 hours. Tapos ang nakakaawa talaga doon, yung mga taong nandun sa ang bahay sa yung destination is just naging hindi na pwedeng umikot talaga kundi yung mga bag na lang nadala at naglakad na para bang pandemic time. Bumalik ang pandemic time, lalakad ang tao ng 5 kilometro, nadala ang kanilang mga maleta. Yun ang nangyari for almost 24 or 20 hours actually. Today, yesterday and today, before we broke them up. May sasampahan po ba kayo ng kaso ng obstruction of justice dito sa mga missionaries na na-encounter nyo nung nakakaraang 24 hours or 3 days actually, no? 3 days na. Yung first two days, wala pass sila lahat Pero itong pag-break up namin sa kanila, dahil nga marami ang pulis na nasaktan, may nahuli kami 18 ang hinuli nasa picket line na luwag. And then these who are actually in control of this of the stage, of the boom trucks, of the fire trucks. Ito yung mga crew kaya kinuha talaga namin. Pinabayaan namin yung mga nagrarally lang, pero yung promotor talaga kinuha namin. Nakuha naman. May question po dito. Si Dennis Ray, kung pwede daw po bang gamitan ng sniffing dog or military drone para makita si Kibuloy? For sniffing dog, ito ang namin, naging walang pagkakataon na ibinibigay itong mga tao ni Kibuloy para mahawakan namin ang kanyang personal effects.
hindi sila pumapayag na hawakan namin ng personal effects and mandatory para sa aso. Without that, the dog has, kumbaga, ang dog walang control, no memory, walang control na amoy na kanyang itatrap. And for the drones, well, hindi namin pwede, unfortunately, hindi namin magamit ang drone dahil katabi ito ng airport. So, Yeah. the in itself, the program of the drones in itself, the commercial ang gamit namin, will not allow us to take off. So sir, sa mga susunod na araw po ay pagpapatuloy ang operasyon ng PNP dito, tama po ba? Hanggang sa mabuksan na itong bunker at talagang hindi nyo na patatakasin si Quiboloy. Yes, sir. Tuloy-tuloy ito hanggang sa mahuli si Mr. Quiboloy or hanggang sa mapagod siya at sumurrender na lang. Sir, nabasa niyo na po ba yung official statement po ni Mayor Baste Duterte? Kasi may mga ilang tanong siya sa inyo dito. Yes, So, ma'am. ang last line niya nga po ay, the public seeks clarification from the PNP. How long do you intend to stay at the KOJC property? Siguro. Until he advises Mr. Quiboloy to simply give up and face the consequences. Kasi ako naman, personally, gusto ko rin sabihin sa kanila hanggang kailan ba natin insist ang hustisya? They are asking for, nag-print sila ng napakaraming t-shirt na justice for Apollo Quiboloy. Pero how can justice be given to Mr. Quiboloy if he does not submit to the court that issues the warrant? Paano mangyari yun? So, ganoon din ang sagot ko in same vein kay Mayor Baste na siguro, kung kailan sumurrender si Quiboloy, nandun yun ang sagot kung hanggang kailan kami nandito. Sige po sir, Mags, may tanong ka pa? I'm good for now, Prof. Celo. Ayan na, Madam, I'll just answer in addition to Yes sir. General Torre. As long as yung warrant is valid, and second, sabi ko nga, yung yesterday that we went here, meron pang 2 victims of alleged na human trafficking, no? Baka we can save more people there. Yun lang yan sa amin. And sabi ko nga, if you look, no, talagang they prepared for it. They double their tranches. They talagang ang purpose long haul talagang ginawa nila. Talagang they double yung kanila, they put concertina wire along the way. Alam nila itong mga papasok. Talagang hindi tama. Ang sabi ko nga, ang dito lang naman, just to make sure, no, kung sinasabi mo excessive force, we in the PNP, no, please help us na sabi ko nga doon sa mga illegal, mga independent journalists, mga TV5, yung kagaya nyo, join us. Hanapin po natin, kaya problema nga, sabi nga ni Nick Torre, General Torre, hindi naman kayo pinapayagan sa loob Why? Kasi may tinatago sila Hindi kasi pagka nandun kayo, you will see na hindi kami excessive force, hindi kami abusado. Since they control the media, wala kami media pinapapasok sa loob. Wala silang media pinapapasok sa loob. That will, na magkaroon ng independent ayaw nilang ganon. Gusto lang SMNI lang. So what you see is, of course, favoring them. But ikaw, Shelo, come here. Join us. And tignan mo. Tomorrow we'll be back here. Lumipad kayo. And kung papapasukin kayo, we ask Rappler to join us. Ayaw naman nila pumasok. TV5, hindi naman nila pinapapasok. I guess, you know what? Kung anong iniisip ko, yun ang iniisip niyo bakit. Yeah. Sige. Sige sir, so kung may huli kayong mensahe sa mga kababayan natin ngayon, dahil napansin ko nga po kaya ako kay Tinex kasi ang dami-daming news na lumalabas calling from SMNI and then same messages. Nagme-message din sa akin yung mga tao. Kaya maganda po na madinig nila sa inyo mismo. Ano ba yung plano ng PNP dito? Tuloy-tuloy ba to hanggang mahuli natin si Quiboloy? Yeah, for all sa ating bayan sa ating nakikinig, no, ang sinasabi lang na we will implement po yung batas natin as long as andito po yung warrant niya, he must face the court. Yun po sa atin. Wala pong mahirap, wala pong mayaman kasi sabi nyo, ang batas para sa mahihirap lang, no. Ito na po yung Philippine National Police Joe. And this is how you see the Philippine National. We want to be fair. At dun sa mga independent na journalists, you join us.
Pasok po tayo doon para malaman nyo, we don't use force, excessive force. Gumagana po kami sa batas. Andito po si General Torre, makakaasa po kayo talagang, matatag po ang ating bansa Pilipinas. Thank you po. Maraming salamat po, Okay, sir. General Marbil. At susubaybayan namin yung mga nangyayari dyan sa Davao. Magandang gabi po. Thank you po, sir. Opo. Thanks po. Good night po. Opo. Good night. Good night. Ayun, Mags. So, para sa mga taga Davao, ano ba? Yung ako kasi nung tinitingnan ko to, pati yung pagbasa ko sa statement ng pamilya Duterte, iba yung statement ni VP Sara, ni Mayor, pati si President Duterte may statement, kasama na rin si Senator Bato, Bongo, etc. Na nalulungkot lang ako actually kasi naiipit talaga yung mga Pilipino sa dalawang nagbabangga ang bato. Hindi ito dun sa PNP operation. Of course, they have to do it at may mga klarong kaso itong si Kibuloy at dapat i-deliver talaga siya before the court, diba? Para harapin yung mga kaso niya. Pero yung naratibo ng politika, yun yung nakakalungkot. Tapos binabalikan ko nga kanina, even during Duterte's time, wala ngang warrant of arrest, di ba? Makasama ka lang sa narco list niya at sa matrix niya. Yun, nagkaroon na maraming excessive force. Right. Yung iba nga, namamatay na lang, hindi ba? Walang warrant. And then all of a sudden, yung turn ng messaging sa mga tao, they all of a sudden become a champion of human rights, no? Yeah. Ang ano ko dito, parang biktima lang tayo palagi There will always be Iloilo, there will always be the EJK victims kung patuloy tayong bumoboto ng mga politiko na gumagamit ng power para burahin, labanan ang mga kalaban. Yung critic, diba? Yeah. Yung freedom na yun nawawala Prof, kanina, di ba, I ended on the note when I said, ano kaya ang pananaw ng mga taga Davao? Kasi syempre, isang narrative din yung para bang lahat na lang ng mga taga Davao ay tahimik, no? While all of this is unfolding. Alam mo, binalikan ko yung, meron kasing regular na citywide social survey na ginagawa yung Ateneo de Davao. And I just remembered na earlier this year, naglabas sila nung Series 15. Kanina habang nagsasalita, binalik ko lang rapidly kasi tingin ko baka relevant sa discussion. At ang lumalabas po, alam niyo po ba, ayon sa survey, 98% ng mga respondents, ang tingin po nila ang usapin ng violence against women ay important and very important. And total number of respondents who said violence against women is important and also very important, 98%. Wait. Importanteng solusyonan yung problema? Oo, importanteng issue. Importante na issue. Okay. But liban doon, 97%, kinombine ko na, no? 97% din ang nagsabi dahil human trafficking ay important to very important na issue. So yung usapin na yung dalawang, 'di ba? Yun yung nature ng dalawang warrants against Pastor Kibuloy, 'di ba? Yung child abuse tsaka human trafficking, no? Yes. Tapos meron ding 96% na nagsasabi na ang access to justice ay important to very important concerns na dapat tugunan. Hinahanap ko pa ngayong data on children. I'll try to find it mamaya. So ang point ko lang, the issues na on which the whole cases against Pastor Kibuloy stand are important to Davaoeños. And because they are important to us, we have a stake on how this is going to be resolved. Kasi ano ba ang magiging mensahe kung hahayaan na lang natin ang isang tao na may outstanding warrants doon sa mga kaso nga ng child abuse at human trafficking, hahayaan na lang natin. At in fact ay magbibitaw pa ng statements ang mga political leaders to the effect na para bang pinoprotektahan siya. Hindi siya nagsisend ng tamang signal. Hindi siya aligned doon sa pananaw ng mga taga Davao. Yun yung gusto kong sabihin. The other thing na lumabas doon sa CWSS survey ay
yung usapin ng tiwala sa justice system. Siguro not a shock na ang 56% ng mga respondents, kung tinanong sila na ang fair ba ang sistema ng katarungan sa Pilipinas, 56% said no. Mm-mm. Mm-mm. 35 lang nagsabing yes. Mm-mm. So At sa the akin, more na hindi mabibigyan ng katarungan ng biktima, exactly, ito, di ba? ni Pastor Exhibit A, Kibuloy. Exhibit A Yeah. sana ito na mas pagtibayin pa ang pagtitiwala ng mga taga Davao sa justice system kung let justice take its course, no? Ilaan ito sa tamang proseso. Kasi naman may proseso naman talaga na pwedeng pasundin, no? Yun na nga, merong warrants, pag siya ay either nag-surrender or nahuli, then magsasubmit na siya doon sa proseso ng korte. At pwede niyang patunayan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na siya ay inosente, hindi totoo yung mga paratang sa kanya. But then hanggat hindi nangyayari yon, patuloy na magiging mahina ang tiwala ng mga tao sa sistema ng So tingin ko ang casualty na naman ay yung mga institutions ng lipunan ng Davao at ng buong bansa, no? And all because and this is where I was going to connect to your earlier point, no? Parang naging fodder na lang yung usapin dun sa sabong ng dalawang partido na dati ay united pero ngayon ay obviously naghiwalay na sila. So mas magandang siya balatan, no? It goes beyond the away ng dalawang partido or dalawang malakas na pamilya. At hindi lang mga partido pamilya. Hustisya po ito tungkol sa mga biktima ng human trafficking, violence against women, pati child labor pala. Oo. Tapos meron pang sa finance sa pera, 'di ba? May laundering pa ata. So this is a discussion ng paghahanap ng hustisya sa Pilipinas. So himayin po natin, ilayo natin 'to. Hindi po 'to political na awayan lang ng pamilyang Marcos at Duterte. Tungkol po to sa paghahanap at pagpapalakas ng tiwala ng tao sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. At yung pagkilala doon sa mga bagay na mahalaga, no, sa mamamayan. Kagaya ng mga nabanggit ko na mga usapin na mahalaga sa mga taga Davao, no. So sa akin kailangan nating mag-push back against the narrative kasi parang ngayon parang the narrative is you have a group of civilians who are trying to protect their leader at ito'y pinupukpok ng matindi ng ating mga kapulisan, no? Parang gano'n na lang yung narrative parang naiipit ka sa ganung klase. So kailangan we have to push back against that. And I like your the use of phrase, no, balatan, no, at ikabit-kabit doon sa mga bagay na mas mahalaga. Na mas mahalaga. Kasi at the end of the day, kapag binalatan mo siya, ito yung mga values na mas mag-unite sa atin bilang mga Pilipino. Kasi nga ang nangyayari sa atin, lagi lang kapag hindi mo siya binalatan, nandun lang tayo sa surface, lalo tayo laging nabibiktima. At tayo mga Pilipino ang pinagsasabong-sabong. Pero kapag hinimay mo siya, mas malaki naman pala yung commonality at pinagkakaisahan natin. And at the end of the day, itong mga values na to, yung mas may direktong epekto sa atin bilang mga Pilipino. So I think ang mensahe talaga dito, siguro pa matuto na tayo, wag na tayong magpabiktima sa mga naratibong politikal na kung saan hindi lang po yung simbahan ni Kibuloy yung nanggagamit, kundi pati yung mga politicians. Ginagamit din tayong mga Pilipino para pagbabanggain. Pero kung titingnan nyo, kanino bang interes ang talagang napoprotektahan? Sa pagkakataong ito, hustisya po ang hinahanap natin. So, ganun po talaga, kailangan ng konting sulong pa ng pag-iisip, no? Minsan nadadala tayo dun sa mga naratibo ng politiko. At yun din po, I think for us, i-take natin yung challenge ng PNP kasi sabi naman nila, bantayan sila, samahan sila, tingnan kung ano yung ginagawa nilang operasyon. And I welcome that. I think that's a very good message, yung pagiging bukas at
at proactive ng ating PNP para ipakita na maximum tolerance Yeah. ang kanilang ina-apply dito sa sitwasyon ng pag-deliver ng warrant of arrest ni Pastor Kibuloy, no? On the one hand, Prof. Shelo, meron ding Mm-mm. dun sa statement ng ating local government, parang nauwi na lang doon sa parang ang sentimiento ng mga taga Davao ay nainis dahil nagkaroon ng traffic problem, nagkaroon ng obstruction. Parang yun naman napakababaw naman. Hindi naman siguro ganun lang ang paningin ng mga taga Davao sa sitwasyon. I think I'd like to think that people are observing. Kasi 'di ba, big thing yung sinasabi na walang walang sinasanto dapat pagdating sa hustisya kapag may nilabag ka na batas, dapat kung may kasalanan ka, dapat managot ka. Yan naman yung paulit-ulit na mensahe dati ng local government at nung naging presidente si former President Duterte. So I think people are watching kung ganun nga din ba yung mangyayari ngayon or yun na nga it will become clearer na may mga pinapangalagang interes at nauuwi siya sa sabong ng dalawang pamilya na ngayon ay nagigirian kasi may eleksyon na naman mangyayari next year. Kaya nga pagka madalas ko ring sabihin dito, dapat talaga tinatanggal na rin natin yung mga labels natin sa isa't isa. We should go beyond that. Diba? Ikaw Dilawan, ikaw Duterte, ikaw BBM, ikaw kakamping ka. Kasi pag tinanggal mo yung mga kulay na yan, mas marami talaga tayong pinagkakaisahang issue. Pero kapag patuloy nating nilalagay yung mga blinders na yan, tayo yung nag-aaway, tayo yung naiisahan. Kaya dapat magpakatotoo lang tayo sa kung ano ba yung tunay na interes nating mga Pilipino at wag nang nagpapagamit sa mga politiko, di ba? Kaya nga po nung tinanong kami ano yung posisyon namin sa nangyayari. Una syempre nananawagan kami ng hinahon, no? Kailangang maging kalmado tayo sa ganitong sitwasyon. And when we say calm, on the one hand, sinabi ko na kanina, di ba? Our PNP really they have to abide by yung reminders maganda yung reminders ng CHR sa kanila, no? Maximum tolerance, no? Make sure there's due process, protect civilians, lalo na children. But that's not just a message for the PNP. Ganun din naman, kailangan manawagan tayo doon sa mga members ng KOJC, no? We understand they feel strongly about the situation, pero hindi makakatulong kung tutuusin, kung sa halip na hanapan ng solusyon ay ang mangyari ay parang banggaan na lang, no? Kung sino ang makauna ng pitik ay or kung sino ang makauna ng confrontative move ay gagawin, isiseize mo yung opportunity na yun. We really have to, our leaders really have to think bigger. Diba? Yes. Naisip ko nga, kung si Pastor Kibuloy ay, I'm sure if kung isipin niya, diba? Parang isusugal mo yung buhay ng mga followers mo. Samantalang kung sumuko ka na, no, voluntarily. Tapos na to agad. Oo, mapaliwanag ko pa ng paayos ang sarili mo. Correct. Magagaling ang mga abogado ni Pastor Kibuloy. I'm sure they will mount an effective defense, no? At malulutas ito na maayos. Pero ngayon, parang so where are the bigger minds? Where are our leaders na mag-step in and they would say, look, our institutions are at stake. This is bigger than protecting one person or in this case, 5 persons, no? Kasi di ba, 5 sila na nasiserva ng. Sana nasa na yung mga ganong klaseng leaders hinahanap natin sa itong panahon. Tama. At saka yung panawag, katulad ng sinabi mo, napakasimpleng solusyon na ng problemang to na nangyayari ngayon eh. Kung magsusurrender si Kibuloy, wala yung standoff, walang ibang masasaktan, hindi humahaba yung issue. Kaso nagagamit kasi, nagiging political issue siya. Instead na isipin talaga yung interes ng mga tao. Syempre sa simbahan niya, susunod sa kanya yung mga miyembro ng simbahan niya. Pero ganun din nga yung katulad ng sinasabi mo, yung mga ibang political leaders na sana, imbes na gatungan pa yung kasalukuyang nangyayari, ay
tingnan yung interest, nasan ba yung interest ng taong bayan dito. Yeah. Kaya sa mga kababayan din natin, go beyond the fake news na lumalabas po. Yeah. At tingnan nating mabuti kung ano yung mga problema. Ito may suggestion, may question statement si Riz Ani. Sabi niya, yes po Ma'am Mags, manawagan din po ang mga local leaders ng Davao na sumuko na si Pastor Quiboloy. Yeah. Ako tingin ko itong nangyayari sa Davao ay test of governance, no? Yes. This is a governance test. Kasi 'di ba sabi nila ang governance ay ang kakayahan ng isang grupo ng mga tao na kilalanin ang kanilang mga problema at hanapan ito ng solusyon na makakabuti sa lahat. So parang ganun yung frame, ganun lang kasimple yung pagkakaintindi ko ng governance. So, dapat tingnan ng mga local leaders ng Davao na itong nangyayari na sa sitwasyon sa KOJC at patuloy na paghahanap kay Pastor Quiboloy ay hindi lang simpleng away between Duterte and the Marcoses. Hindi lang ito din a case of the PNP against the KOJC people. Hindi lang ito traffic and all those inconveniences, etc. This is an opportunity for us to govern ourselves by solving a problem. This is a problem, but it is also an opportunity. It's an opportunity for us to uphold rule of law, no? Kasi papakita natin wala talagang pag may kasalanan ka kailangan ka managot. It's an opportunity to demonstrate that we care for our children, no? That we abhor human trafficking, no? And that we can strengthen our institutions. So sana ganun yung ating pananaw, no. So pagkakataon pa rin ito para sa mga taga Davao. If only we would look at it in that way, no. And kasi kung hindi ganun yung magiging pagtanaw natin, magiging paulit-ulit lang tayong biktima ng mga politiko, and Davao will not be the last. Lagi lang natin makikita to na pinagbabangga-bangga at ginagamit yung mga tao para sa kanilang pangsariling interes. Anyway, so yun, maraming salamat, Max. Alam mo, last minute yung request ko sa'yo pero pinagbigyan mo ko. Kadalasan dito sa Chikahan with Prof. Shelo, pinapakanta namin yung mga guests. Pero dahil napakaseryoso, let's not go there, Prof. Yes, so napakaseryoso ng discussion natin. So sa susunod na imbitasyon ko sa'yo, doon na lang kita pakakantahin. Hindi tonight dahil medyo mabigat po yung ating topic ngayong gabi. So medyo mahirap din kantahan. Kaya po, ito yung mga huling mensahe na binanggit namin ni Mag. Sana mapag-reflectan natin, mapag-isip-isipan natin kasi ito yung mga bagay na tutulong sa atin para umusad bilang isang nasyon. 'Di ba? Kung paano natin palalakasin ang ating mga institutions, ano yung mga interest natin, hindi lamang personal, kundi yung kasama na yung paghanap ng hustisya, katarungan, karapatang pangtao. Kasi kung hindi po tayo titingin sa mga ganung bagay, masastak lang po talaga tayo dito sa mga naratibo ng mga politiko na gumagamit sa atin. So with that po, mag-e-end na tayo ng ating chikahan with Prof. Shelo. At maraming salamat, Mag, sa pagsama sa akin ngayong gabi. At syempre nagpapasalamat tayo dun sa kay Commander Lay na nagbahagi ng kanyang experience sa West Philippine Sea, at syempre kay General Marbil at kay General Torre na sumama sa atin ngayong gabi. So yun. Maraming salamat, Mags, at paalam po sa inyong lahat. At Mags, sa uulitin ha, sa susunod hindi ka na namin patatakasin ng kantahan. Maraming Magandang salamat. gabi. Thank you. Right. Thank you, Mags. Okay. Ayan. So, doon na po natin mawakasan yung ating programa ngayong gabi. Medyo mabigat yung topic natin kaya okay na muna yung kanta ni Commander Lay sa atin kanina. Babawi ako nung Saturday naman, nag-practice tayo, nag-hangout tayo dito, maraming kanta. So sa Wednesday po, babalik tayo para sa isang diskusyon at doon magkakaroon po tayo ng Saksi Time. Maraming salamat po. Sabi ni Mix, may nakalusot sa kantahan. Sa susunod, babalikin natin si General Marbil kapag kakantahin natin siya sa medyo mas lighter na topic. Ngayon po, medyo mabigat yung topic natin. Kaya
pinatakas muna natin sa kantahan yung ating mga guests. Anyway. So, magandang gabi po. At kita-kita po tayo ulit sa Wednesday dito sa Chikahan with Prof. Shelo Magno. Maraming salamat po.